Malinaw pa sa alaala ko ang araw na iyon, ang araw na pinili kong talikuran ang lahat ng nagbigay sa akin ng tunay na ligaya. Nakaupo ako sa isang mamahaling kapehan sa gitna ng lungsod, suot ang damit na tila sinadyang ipakita ang aking bagong estado sa buhay. Ang mga tao sa paligid ko ay abala sa kani-kanilang mundo, ngunit ang bawat tunog ng kanilang halakhak ay parang punyal na tumutusok sa puso ko. Wala akong magawa kundi titigan ng tasa ng kape sa harapan ko. Ang singaw nito tila bumubulong ng mga salitang hindi ko kayang pakinggan. Naalala ko ang huling beses na nagkita kami ni Marco. Ang simpleng ngiti niya habang hawak ang basong plastik ng tsaa sa maliit naming tindahan sa probinsya ay sapat upang punuin ang araw ko ng liwanag. Hindi siya mayaman, hindi siya kilala, pero siya ang taong nagparamdam sa akin ng tiyak na pagmamahal. Laging sinasabi ni Marco na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mundo. Basta't magkasama kami, kaya naming buuin ang sarili naming universo. Pero hindi iyon sapat para sa akin. Hindi ko alam kung anong pumukaw sa utak ko. Ang takot bang maghirap? Ang inggit ba sa mga kaibigan kong may bagong kotse, mamahaling bag at malalaking bahay? O baka naman ang pangarap kong maging iba, maging higit pa? Hindi ko na maalala kung paano nagsimula, pero ang malinaw sa akin ay unti-unti akong naghanap ng kasiguraduhan, ng buhay na magbibigay sa akin ng seguridad. At si Marco, hindi siya bahagi ng plano. Hindi mo ba naiisip na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagmamahal? Tanong ko sa kanya noong gabing iyon. Nakatitig siya sa akin, ang mga mata niya puno ng tanong, pero hindi siya nagsalita. Paano kung dumating ang araw na magsisi tayo dahil hindi natin pinili ang mas maayos na kinabukasan? Napabuntong hiningas siya. Ano bang maayos na kinabukasan ang sinasabi mo? Hindi ba ikaw ang kinabukasan ko? Sa halip na sagutin, tumalikod ako. Sa likod ng mga salita niya, naramdaman ko ang bigat ng desisyong kailangan kong gawin. At ginawa ko ito. Iniwan ko siya. Iniwan ko ang maliit naming tindahan, ang mga pangarap niyang buuin ang pamilya namin sa lugar na iyon, at ang simpleng buhay na puno ng halakhak at pagmamahal. Pinili ko ang oportunidad na inalok sa akin ng isang malaking kumpanya sa lungsod. Ang trabaho, ang sweldo, ang lahat ng inaakala kong magbibigay sa akin ng kasiguraduhan. Sa simula, masaya ako. Ang daming bagong bagay na natutunan, ang daming lugar na napuntahan. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang pangalan ko sa isang kontrata, na marinig ang papuri ng mga tao sa opisina. Ang mga bonus, ang mga dinner sa magagarang restaurant, ang mga regalo para sa sarili. Lahat ng ito ay akala ko noon ay sapat na upang punan ang puwang sa puso ko. Pero bakit ganon? Bakit sa tuwing mag-isa akong umuuwi sa kondominium ko, nararamdaman ko ang bigat na hindi ko maipaliwanag? Bakit tuwing tinitingnan ko ang mga litrato ko sa social media, hindi ko maramdaman ang kasiyahan na nakikita ng iba? Bakit tuwing iniisip ko si Marco, ang ngiti niya, ang mga mata niya, parang hinahanap ko ang isang bagay na hindi ko na maabot? Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga papeles sa opisina, may natanggap akong text mula sa dating kaibigan namin sa probinsya. May balita ako tungkol kay Marco, sabi niya. Ang tibok ng puso ko biglang bumilis. Sa kabila ng mga taon, sa kabila ng distansya, hindi nawala ang bahagi ng sarili ko na nagtatago ng pag-asa. Pero ang sunod na mga salita ay parang kidlat na tumama sa akin. Ikakasal na siya sa susunod na buwan. Halos mabitiwan ko ang telepono. Ang mga mata ko biglang napuno ng luha, pero hindi ko alam kung bakit. Wala akong karapatan magalit, wala akong karapatan masaktan. Pinili ko ito.
Hindi ba? Pinili kong talikuran siya, hindi ba? Pero bakit parang may isang bahagi ng puso ko na gustong sumigaw, gustong humingi ng tawad, gustong bumalik, sa huli hindi ko nagawa. Hindi ako nagtanong, hindi ako nagpakita, hindi ako nagbigay ng kahit anong reaksyon. Umuwi ako sa kondominium ko ng gabing iyon, tahimik, habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila sinasabayan ang mga luha ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at doon ko unang nakita ang isang bagay na hindi ko napansin noon. Isang taong may lahat ng material na bagay pero walang tunay na kaligayahan. Dumaan ang mga araw pero ang balita tungkol kay Marco ay hindi nawala sa isip ko hanggang sa dumating ang araw ng kasal niya. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, sumakay ako ng bus pauwi sa probinsya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero alam ko na kailangan kong makita siya kahit sa huling pagkakataon. Pagdating ko sa lugar, tahimik ang paligid. Ang mga tao sa labas ng simbahan ay abala sa pag-aayos, ang mga bulaklak at dekorasyon tila sumisigaw ng kasiyahan. Pinilit kong pumasok sa loob at doon ko siya nakita. Nakasuot siya ng barong, ang nangiti niya puno ng liwanag na hindi ko na nakita sa kanya noong huli kaming nag-usap. Ang babae sa tabi niya, ang mapapangasawa niya, ay mukhang masaya rin. Tila ang mundo nila ay perpekto, isang universo na wala na akong puwang. Akma na sana akong lalabas ng simbahan nang biglang tumingin si Marco sa direksyon ko. Sa isang saglit, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang naramdaman ko noon, halo ng sakit, pagmamahal at pagsisisi. Pero bago pa man ako makagalaw, lumapit siya. At sa tonong malamig pero puno ng bigat, binigkas niya ang mga salitang hindi ko kailanman inaasahan. Bakit ka nandito? Sa mga sumunod na linggo matapos kong piliin si Martin, naramdaman ko ang tila walang kulay na pag-ikot ng mundo. Oo, maayos ang buhay namin. Hindi kami nag-aaway, walang sigawan, walang luhang tumutulo sa gabi. Ang apartment namin ay puno ng katahimikan. Isang perpektong larawan ng kasiguraduhan na akala ko'y magdadala sa akin ng kaligayahan. Ngunit sa kabila ng lahat, parang may kulang. Ang bawat araw ay tila paulit-ulit, walang init, walang sigla. Parang naninirahan ako sa isang bahay na maganda sa labas pero walang laman sa loob. Isang gabi habang nasa kusina ako, naghuhugas ng plato, napansin kong nanlalalim ang tingin ni Martin habang nakaupo sa dining table. Tahimik siyang nagbabasa ng dyaryo, ngunit halata ang pagod sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ako ba ang dahilan ng pagod na iyon o ang trabaho niya. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung paano kami dumating sa puntong ito. Kung kailan ang bawat pag-uusap namin ay puno na lang ng obligasyon. Kamusta ang araw mo? Tanong niya minsan, pero hindi ko na maramdaman ang tunay na interes. Ayos lang, palagi kong sagot. At pagkatapos noon, tahimik na ulit. Minsan, habang naglilinis ako ng sala, nahulog mula sa gilid ng bookshelf ang isang lumang album. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang mga larawan namin ni Nico, ang lalaking iniwan ko. Hindi ko inaasahang babalikan ako ng mga alaala. Pero sa bawat pahina, sa bawat ngiti niya sa litrato, nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Si Nico, ang taong laging nagpapatawa sa akin, ang taong laging may sorpresa, ang taong hindi perpekto pero mahal ako ng buo. Paano ko nga ba siya nagawang iwan? Ang sagot ay simple ngunit masakit. Pinili ko ang sigurado. Pinili ko si Martin dahil alam kong hindi niya ako bibiguin. Pero iniwan ko ang taong nagpuno sa puso ko ng tunay na saya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero kinabukasan, sinubukan kong hanapin si Nico. Hindi ko alam kung gusto ko lang siyang makita o gusto kong humingi ng tawad, pero sa loob-loob ko, gusto kong malaman kung masaya ba siya. Sa totoo lang, gusto kong malaman kung masaya siya nang wala ako. Sinubukan kong hanapin ang Facebook profile niya, pero wala. Hindi siya mahilig mag-social media noon, kaya't alam kong imposibleng magbago iyon.
Kaya nagtanong ako sa mga dating kaibigan namin. Si Nico? Oo, nasa probinsya na siya. May sarili na siyang negosyo. Mukhang masaya naman siya. Masaya? Ang salitang iyon ang bumalot sa akin ng tanong at panghihinayang. Kung masaya siya, bakit ang bigat sa puso ko? At kung masaya siya, bakit parang ako ang naiwan? Dumaan ang mga araw pero hindi mawala sa isip ko si Nico. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Isang gabi, habang natutulog si Martin, bumangon ako mula sa kama. Naglakad ako papunta sa bintana ng apartment namin. Sa labas, tahimik ang kalsada, pero ang puso ko, maingay. Naisip ko, paano kung bumalik ako kay Nico? Paano kung subukan kong makipag-usap? Paano kung nagkamali ako sa pagpili? Pero paano rin kung tama ang desisyon ko at ang nararamdaman ko ngayon ay pansamantala lang? Paano kung ang hinahanap ko ay hindi si Nico, kundi ang sarili kong kaligayahan? Kinabukasan, bumalik ulit ang tanong na iyon sa isip ko. Sa trabaho, sa lunch break, habang nakaupo ako sa parke, iniisip ko pa rin siya. Hanggang sa bigla kong maisipang sumakay ng bus papunta sa probinsya kung nasaan siya. Hindi ko sinabi kay Martin. Hindi ko sinabi kahit kanino. Para akong tinatawag ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na hindi ko kayang labanan. Pagdating ko sa probinsya, naramdaman ko ang malamig na hangin at ang kakaibang tahimik na paligid. Naglakad ako papunta sa maliit na tindahan kung saan sinabi ng kaibigan namin na madalas pumunta si Nico. At doon, sa isang sulok, nakita ko siya, nakaupo, may hawak na libro at ngumiti sa babaeng nasa harap niya. Hindi ko alam kung sino ang babaeng iyon, pero ang sigla sa mukha ni Nico ang nagpabiyak sa akin. Hindi ko na kailangang magtanong, hindi ko na kailangang lumapit. Sa isang iglap, alam ko na ang sagot. Tumalikod ako, pero hindi ko na napigilan ang luha. Sa bawat hakbang palayo, naramdaman ko ang bigat ng desisyon ko noon. Pinili ko si Martin dahil alam kong hindi niya ako bibiguin. Pero iniwan ko si Nico, ang taong hindi ko kailanman dapat iniwan. Ang taong siguro'y hindi ako pipiliin ulit. Ang gabi malamig, tahimik, pero ang puso ko'y nagngangalit. Sa bawat hakbang ko sa marmol na sahig ng condo unit namin, parang binibigyan ako ng oras ng pagkakataong magtanong. Ito ba talaga ang pinili kong buhay? Ang sagot ko'y laging parehong saglit na katahimikan, na tila sinasampal ako ng realidad na hindi ko kayang tanggapin. Malaki ang unit, maluwang ang espasyo. Ang bawat sulok ay may mamahaling dekorasyon. Mula sa mga painting na hindi ko kilala ang pintor hanggang sa mga kristal na chandelier na tila sumisigaw ng kayamanan. Pero bakit parang wala itong buhay? Bakit parang bawat pader ay sumisigaw ng kawalang sigla? Sa labas may mga ilaw mula sa mga gusali ng lungsod. Pero sa loob, ang kadilimang bumabalot sa damdamin ko ay hindi kayang paputiin ng kahit anong chandelier. Si Lucas, ang asawa ko, ay nasa opisina pa rin. Palagi siyang ganon, abala, masipag, ngunit laging malayo. Hindi ko na matandaan kung kailan kami huling tumawa ng sabay o simpleng nagkamustahan ng walang kasamang mga formalidad. Sa harap ng mundo, kami perpektong mag-asawa. Pero sa likod ng saradong pinto, kami dalawang estranghero sa iisang bubong. Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ko siya pinili? Paano kung hindi ko sinunod ang mga payo ng pamilya ko na hanapin ang lalaking makapagbibigay ng magandang kinabukasan? Paano kung pinili ko si Adrian? Si Adrian na simpleng lalaki lamang pero ang nangiti niya ay parang sinag ng araw tuwing taglamig. Si Adrian na kahit walang marangyang hanap buhay ay kayang punuin ng init ang bawat araw ko. Oo, siya ang iniwan ko. Siya ang binitawan ko para sa kasiguraduhan na sinasabi nila. Hinila ako ng alaala at parang naririnig ko pa rin ang boses ni Adrian noong huli kaming nag-usap. Mahal kita
Pero kung ang gusto mo'y mas maginhawang buhay, hindi kita pipigilan. Sabi niya noon habang hawak-hawak ang kamay ko. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagmakaawa. Tinanggap niya ang desisyon ko ng may dignidad, pero kita ko sa mga mata niya ang sakit. At iyon ang sakit na hanggang ngayon, dala ko. Naupo ako sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Nakatingin ako sa malaking TV screen na hindi bukas. Walang tunog, walang galaw. Tila sumasalamin sa katahimikan ng buhay ko. Sa kabila ng lahat ng pera, kutseng mamahalin, at mga biyahe sa ibang bansa, bakit parang may kulang? Parang may guwang na hindi kayang punuan ng kahit anong material na bagay. Sa gitna ng pag-iisip, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa numerong hindi ko kilala. Hindi ko sana sasagutin, pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na pindutin ang sagot. Hello? Tanong ko, bahagyang kinakabahan. Isabel? Pamilyar ang boses, malalim, kalmado, pero may kirot. Hindi ako makapaniwala. Si Adrian, parang tumigil ang mundo sa saglit na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano siya haharapin kahit nasa kabilang linya lang siya. Adrian, bakit ka tumatawag? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Gusto lang kitang kamustahin. Matagal na rin, hindi ba? Sagot niya. Simple lang, pero may bigat. Parang bawat salita niya ay may dalang damdaming hindi ko kayang sukatin. Okay naman ako. Salamat sa pagtanong, sagot ko. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Hindi ako okay. Hindi ko alam kung kailan ako huling naging totoo sa sarili ko. Tahimik siya sa kabilang linya. Parang naghihintay siya ng sasabihin ko pa. Pero paano ko sasabihin sa kanya ang totoo? Paano ko aaminin na nagsisisi ako? Na araw-araw iniisip ko kung ano ang buhay na meron ako kung siya ang pinili ko. Masaya ka ba, Isabel? Tanong niya, diretso, walang paligoy-ligoy. Parang hinila niya ang lahat ng hangin sa kwarto. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Gusto kong sumigaw na hindi ako masaya. Pero paano? Masaya naman, sagot ko. Pero ang boses ko'y mahina, tila wala ni katiting na kumpiyansa. Ganun ba? Mabuti kung ganon, sagot niya. Pero kahit hindi ko siya nakikita, alam kong may lungkot sa mga mata niya. Naalala lang kita. Kasi may isang bagay akong gustong sabihin. Anong bagay? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang boses ko na kalmado kahit nararamdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Mahal pa rin kita, Isabel, kahit ilang taon na ang lumipas. Hindi ko alam kung bakit, pero ikaw pa rin, sabi niya. Parang sumabog ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? Saya? Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko siya nakalimutan. Hindi ko siya nawala sa puso ko, kahit pinili ko ang ibang landas. Adrian, simula ko, pero hindi ko maituloy. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano ko ipapangako na magiging maayos ang lahat, gayong alam kong hindi ko na mababawi ang desisyong ginawa ko. Hindi kita inaasahang sagutin, gusto ko lang malaman mo. Kung sakaling hindi ka masaya, Isabel, nandito lang ako. Nandito pa rin ako. Bago pa ako makasagot, pinutol niya ang tawag. Naiwan akong nakatulala, hawak pa rin ang telepono. Ang damdamin ko'y parang alon sa dagat, hindi ko kayang pigilan. Pero sa likod ng lahat ng emosyon, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kung sakali, paano ko siya muling haharapin? Biglang bumukas ang pinto. Si Lucas. May bitbit siyang bulaklak, pero hindi ko na iyon tiningnan. Ang isip ko'y nasa ibang tao, sa ibang lugar, sa ibang buhay na hindi ko pinili. Ilang araw na ang lumipas mula noong huli kaming nag-usap ni Liam. Sa bawat paglipas ng oras, nakakaramdam ako ng unti-unting pagkalunod sa tahimik na bangungot na ako mismo ang lumikha. Ang desisyong iniwan ko siya para sa isang mas siguradong buhay ay unti-unting bumabalik sa akin na parang multo, mapang-asar,
mapanlinlang. Ang mga araw na kasama ko siya, simpleng mga ngiti at ang init ng kanyang yakap ay nagiging mga alon ng alaala na bumabayo sa akin kahit sinusubukan kong takasan. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng malaking bintana ng kondo na pinangarap ko dati. Mataas ang tanawin, kita ang buong lungsod, ang ilaw ng mga poste, ang mga sasakyang nagmamadali, ang mga gusaling tila lumalabas sa langit. Ito ang buhay na pinili ko. Maayos, organisado. Walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit sa bawat pagtingin ko sa labas, nararamdaman ko ang kawalan ng kulay. Parang nakatira ako sa isang larawan na walang kaluluwa. Si Adrian ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Si Adrian na may maayos na trabaho, malaking sahod, at tiyak na kinabukasan. Siya ang perpektong lalaking pinili ko matapos ang mahaba kong pagtimbang. Hindi ko maitatanggi, maganda ang buhay namin. May mga hapunan sa magagarang restoran, may mga regalo tuwing may okasyon, at may mga plano para sa kasal na halos perpekto. Pero bakit kaya, sa kabila ng lahat ng ito, parang may kulang? Parang may bahagi ng puso kong naiwan sa ibang daan. Naalala ko ang huling gabi namin ni Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, puno ng sakit. Bakit mo ako iiwan? Tanong niya, mahina ang boses, parang pilit niyang nilalabanan ang mga luhang gustong kong mawala. Hindi ko siya masagot ng diretso. Ang tanging sagot ko lang ay, kailangan ko ng kasiguraduhan, Liam. Hindi ko kayang mabuhay sa kawalang tiyak. Ang mga salitang iyon ang pumatay sa kanya, sa amin. Hindi ko na siya nakita muli pagkatapos ng gabing iyon. Pero sa bawat gabi mula noon, bumabalik siya sa alaala ko. Sa bawat pagdampi ng hangin, sa bawat awiting naririnig ko sa radyo, sa bawat mga mata ng estrangherong nakakasalubong ko sa kalsada. Kanina habang naglalakad ako sa isang bookstore, may nakita akong pamilyar na bagay. Isang maliit na kwaderno. Makinis ang pabalat, may simpleng disenyo, pero alam kong ito ang eksaktong uri ng kwaderno na ginagamit ni Liam noon. Mahilig siyang magsulat, maliliit na tula, mga kwento, mga random na kaisipan. Ang kwadernong iyon ang naging hudyat na bumalik ang lahat ng alaala. Ang paghawak ko rito ay parang paghawak sa isang bahagi ng nakaraan na hindi ko na maibabalik. Pagka-uwi ko, binuksan ko ang kwaderno. Hindi ito kay Liam, pero sa pagtingin ko sa blangkong mga pahina, para bang naririnig ko ang boses niya. Ang boses na madalas nagtatanong tungkol sa hinaharap, pero laging may kasamang pangako na gagawin niya akong masaya. Hindi ko kayang ibigay ang lahat ng bagay na gusto mo, sabi niya minsan, pero kaya kong ibigay ang kaligayahan na hindi mo makukuha kahit kanino. Ang mga salita niya ay tila sugat na nananatiling sariwa. Kaya ko bang ipagpalit ang kaligayahan para sa katiyakan? Kailangan ko bang piliin ang tama kahit hindi ito ang masaya? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa akin. Hindi ko na alam kung tama ba ang desisyong ginawa ko. Ang kinabukasan na pinili ko ay tila isang bitag. Oo, maayos ang lahat, pero bakit kay bigat? Sa hapunan, nakaupo si Adrian sa tapat ko. Puno ang mesa ng masasarap na pagkain, pero parang wala akong gana. Nakatingin siya sa akin, nagtatanong kung may problema. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang nasa isip ko, kaya ngumiti na lang ako. Pagod lang ako, sagot ko. Pero sa loob ko may sigaw. Isang sigaw na hindi niya maririnig. Isang sigaw na para kay Liam. Matapos ang hapunan, tumayo si Adrian at nagtungo sa sala. Ako naman, bumalik sa kwarto at muling binuksan ang kwaderno. Gusto kong magsulat pero wala akong lakas. Hinawakan ko na lang ito, humiga sa kama at tumitig sa kisame. At doon, bumalik sa isip ko ang tanong ni Liam. Bakit mo ako iiwan? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon ngayon. Hindi ko alam kung tama ba ang sagot ko noon. Biglang tumunog ang telepono. Pagtingin ko sa screen, hindi ko kilala ang numero. Pero may kung anong puwersang nagtulak sa akin para sagutin ito. Hello?
Tanong ko, mahina ang boses. Sa kabilang linya, isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Basag, pero puno ng damdamin. Kumusta ka? Tanong niya, halos mahulog ang telepono sa kamay ko. Si Liam. Sa loob ng magarang opisina, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga tiklado ng keyboard. Ako, si Amanda, ang babaeng pinapangarap ng karamihan. May mataas na posisyon, malaki ang sweldo, at nagtataglay ng lahat ng palamuti ng tagumpay. Ngunit habang nakaupo ako sa swivel chair na tila trono, may bumabagabag na tanong sa aking isipan. Ano nga ba ang kapalit ng lahat ng ito? Ang tahimik na kaligiran ng opisina ay tila sumisigaw ng sagot na ayaw kong harapin. Sa labas ng salamin, tanaw ko ang lungsod na abala, puno ng ilaw at ingay, parang isang entablado ng walang katapusang kompetisyon. Ngunit ang puso ko ay tahimik. Hindi ang tahimik na masaya, kundi ang tahimik na hungkag. Naalala ko si Miguel. Ang mga mata niyang laging puno ng pag-asa, kahit ang mundo niya ay hindi kasing kinang ng akin. Siya ang lalaking iniwan ko, ang lalaking pinili kong talikuran para sa siguradong kinabukasan. Sa buhay naming magkasama, madalas niyang sabihin, Amanda, hindi tayo mayaman sa pera, pero mayaman tayo sa pagmamahal. Hindi ba sapat yon? Ngunit noong panahong iyon, hindi ko makita ang halaga ng salitang sapat. Para sa akin, ang pagmamahal ay hindi makakabili ng bahay, hindi makakapagbayad ng kuryente, at hindi makakapagbigay ng pangalan sa lipunan. Kaya't pinili ko ang kasiguraduhan, ang trabaho, ang promosyon, ang prestihiyo. At iniwan ko siya. Sa unang mga taon, akala ko tama ang desisyon ko. Ang dami kong naabot, ang dami kong napagtagumpayan. Ang mga papuri, ang mga bonus, ang mga pag-akyat sa corporate ladder. Pero sa bawat hakbang pataas, parang may bumabawas sa akin. Hindi ko alam kung ano iyon hanggang ngayon. Kanina, habang nasa meeting, may dumating na email. Ang subject line, Miguel de la Cruz. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ito at bumungad ang isang larawan. Si Miguel, nakangiti, kasama ang isang babae at isang batang lalaki. Ang caption, ang aking munting pamilya, ang aking kayamanan. Napatigil ako sa paghinga. Ang larawang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Ang mga ngiti nila ay hindi artipisyal, hindi peke. Tila isang mundong hindi ko na maabot. Ang batang lalaki, may mata siyang kahawig ng kay Miguel. Biglang bumalik sa alaala ang mga pangarap na binuo naming dalawa noon. Ang mga pag-uusap sa ilalim ng bituin, ang mga plano para sa hinaharap na hindi natupad. Ang sarili kong boses ang bumalik sa akin, ang boses na nagsabing, magiging masaya rin ako kahit wala siya. Pero mali ako. Mali. Tumayo ako mula sa aking upuan, hindi alintana ang mga mata ng mga kasamahan kong nagtataka. Kailangan kong makalanghap ng sariwang hangin kahit pa ang hangin sa lungsod ay puno ng usok. Lumabas ako sa gusali at humarap sa mundo. Ang mga tao ay nagmamadali, bawat isa may sariling layunin. Parang sila ang salamin ng sarili kong buhay, takbo ng takbo, abot ng abot. Pero saan ba ang destinasyon? May sumagi sa isip ko, ang huling beses kong nakita si Miguel. Ang tagpo kung saan sinabi niyang, Amanda, hindi kita pipigilan. Kung ito ang gusto mo, suportado kita. Pero sana, balang araw, makita mo kung ano talaga ang mahalaga. Sa panahong iyon, akala ko'y simpleng salitang pamamaalam lang iyon. Pero ngayon, parang propesiya. Naglakad ako ng walang direksyon. Hindi ko masabi kung saan ako pupunta. Pero ang puso ko ay may hinahanap, isang sagot, isang paliwanag, kahit ano. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon ko, ang bigat ng mga pangarap kong akala ko'y tama. Tila lahat ng tagumpay ko ay naging guho, hindi dahil nawala sila, kundi dahil hindi sila sapat. Sa isang sulok ng parke, may nakita akong musikero na tumutugtog ng gitara. Ang kanta niya, isang pamilyar na awitin.
ang awitin na madalas naming kantahin ni Miguel habang nasa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha. Ang bawat nota ay parang alaala, ang saya, ang sakit, ang lahat ng nawala. Biglang tumigil ang musikero. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mukha may kakaibang ekspresyon, parang kilala niya ako. Lumapit siya, hawak ang gitara at sinabi, "Amanda," tumigil ang mundo ko. Paano niya alam ang pangalan ko? Tinitigan ko siya ng mabuti, ang mga mata niya, ang nangiti niya. Hindi siya si Miguel, pero ang presensya niya, ang boses niya, ang paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko, may kakaibang koneksyon. Alam kong hindi ito simpleng pagkakapareho lang. "May kailangan ka bang malaman?" tanong niya habang ang tunog ng gitara ay muling sumipol sa hangin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, pero ang puso ko sa unang pagkakataon ay sigurado sa isang bagay. May nakatagong sagot sa harap ko at ang sagot na iyon ay magpapabago sa lahat. Habang pilit kong pinapawi ang pagod sa trabaho, hindi maiwasang bumalik sa isip ko ang tanong na paulit-ulit kong sinasagot sa sarili, tama ba talaga ang desisyon ko? Nasa harapan ko ang laptop, puno ng spreadsheet na kailangang tapusin, pero ang mga mata ko'y nakatuon sa kawalan. Sa bawat pagtipa ng mga daliri ko sa keyboard, pakiramdam ko'y tila binubura ko ang piraso ng dating ako. Ang babaeng hindi takot magkamali, ang babaeng marunong magmahal. Muli kong naalala ang araw na pinili kong talikuran si Daniel. Hindi niya maibigay ang buhay na pinapangarap ko, ang kasiguraduhang hinahanap ko, ang kayamanang magiging sagot sa lahat ng problema. Mahal ko siya, hindi iyon kailanman naging tanong. Pero sa panahong iyon, ang pagmamahal ay tila hindi sapat. Ang pangarap kong bahay na may malalaking bintana, ang kutseng maayos, ang mga maayos na plano para sa kinabukasan, iyon ang laman ng isip ko. Iyon ang pinili ko. At si Daniel, naiwan siya, nakatingin sa akin, hawak ang kanyang puso, habang dahan-dahan kong binibitawan ang lahat ng pinagsamahan namin. Ang irony, sa kabila ng lahat ng pinili ko, hindi ko pa rin natagpuan ang tunay na kaligayahan. Oo, may trabaho ako, may mga bagay akong maipagmamalaki, pero bakit parang kulang? Bakit parang may hinahanap ang puso ko na hindi ko mahanap kahit pa napapalibutan ako ng lahat ng bagay na akala ko'y magbibigay sa akin ng kasiyahan? Isang gabi, habang pauwi ako, napadpad ako sa isang lumang kainan na madalas naming puntahan dati ni Daniel. Hindi ko alam kung bakit doon ako tumigil. Siguro ay dahil sa pagod o siguro ay dahil sa isang bahagi ng puso ko na nais muling balikan ng nakaraan. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang pamilyar na amoy ng sinigang at ang tunog ng mga taong nagkukwentuhan. Parang bumalik ako sa panahong magkasama pa kami ni Daniel, tinatawanan ang mga simpleng bagay at nag-aasaran sa kung sino ang mas matakaw. Umupo ako sa sulok, malapit sa bintanang sinag ng buwan ang ilaw. Habang hinihintay ang order ko, napansin ko ang lalaking nasa kabilang mesa. May hawig siya kay Daniel, ang tabas ng mukha, ang paraan ng pagtawa, pati ang simpleng paggalaw ng kamay habang nagkukwento sa kasama niya. Hindi ko maiwasang titigan siya. Sa bawat segundo, parang unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang unang halik namin sa ilalim ng ulan, ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa, ang paraan niyang tumingin sa akin na parang ako lang ang mahalaga sa mundo. Nang tumayo ang lalaki, bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ako makahinga. Hindi siya si Daniel, pero para siyang multo ng nakaraan, isang paalala ng desisyon na hindi ko kayang balikan. Pag-uwi ko sa gabing iyon, hindi ko na kinaya. Binuksan ko ang lumang kahon na itinago ko sa ilalim ng kama. Nandoon ang mga sulat ni Daniel, ang mga litrato namin,
pati ang singsing na ibinigay niya noong sinabi niyang handa siyang magpakasal sa akin kahit wala pa kaming sapat na pera. Hinawakan ko ang singsing at naramdaman ko ang bigat ng bawat pangakong binitiwan ko sa kanya. Mga pangakong binalik ko, mga pangakong iniwan ko. Sa gitna ng pag-iiyak ko, dumating ang hindi inaasahan. Tumunog ang telepono ko at hindi ko maipaliwanag ang kaba nang makita ang pangalan sa screen. Si Daniel. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko at hindi ko alam kung bakit siya tumatawag. Ngunit bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong mag-isip, nasagot ko ang tawag. Hello? Mahina akong sabi, halos hindi marinig dahil sa panginginig ng boses ko. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, narinig ko ang mabagal niyang paghinga na parang nag-iipon siya ng lakas. Ikaw ba talaga to? Tanong niya sa wakas, puno ng emosyon ng boses. Daniel, pigil ko ang pagluha pero hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga labi. Akala ko hindi na kita maririnig ulit, sabi niya, at sa sandaling iyon parang bumalik ang lahat ng damdaming matagal kong itinago. Ang sakit, ang saya, ang panghihinayang, lahat ng iyon ay nasa boses niya at ramdam ko sa puso ko. Bakit ka tumawag? Tanong ko, pilit na sinusubukang magpakatatag. May gusto lang akong itanong, sagot niya. Kung sakaling bumalik ako, may pag-asa pa ba ako sa'yo? Humarap ako sa salamin sa tabi ng kama at sa unang pagkakataon nakita ko ang sarili kong totoo. Hindi ang babaeng matagumpay sa papel, hindi ang babaeng may maayos na trabaho, kundi ang babaeng hindi kailanman naging masaya sa desisyong ginawa niya. Daniel, hindi ko alam ang isasagot, pero bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang tunog ng tawag na naputol. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung sinadya niya iyon o kung may nangyari. Ngunit ang sigurado, ang tanong niyang iniwan ay parang punyal na bumaon sa puso ko. Sa gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng buwan, isang bagay ang malinaw sa akin. Ang kasiguraduhang pinili ko ay hindi kailanman naging sapat upang palitan ang kaligayahang iniwan ko. Ang gabi ay tahimik, ngunit hindi ang isip ko. Para akong nakakulong sa sariling alaala, paulit-ulit kong naririnig ang bawat salitang binitiwan ni Daniel noong huling beses kaming nag-usap. Hindi mo talaga ako pinili, sabi niya, at ang sakit nito'y parang palaso na tumama ng direkta sa puso ko. Sa harap ng isang desisyon, pinili ko ang daan na akala ko'y magbibigay sa akin ng kasiguraduhan. Isang buhay na may seguridad, may direksyon, walang alalahanin. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ko patungo roon, parang unti-unti kong nararamdaman na may isang mahalagang bahagi ng pagkatao ko ang naiwan. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa bigat ng damdamin ko. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang litrato. Nasa litrato si Daniel, nakangiti, ang mga mata niya punong-puno ng buhay. Napahigpit ang hawak ko sa papel at naramdaman kong may luhang pumatak sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit ko pa isinasantabi ang litrato niya sa mga bagay na dapat ko nang itapon. Siguro dahil kahit paano, gusto kong magpanggap na hindi ako masyadong nawala sa kanya, na kahit papaano, may bahagi pa rin sa akin na konektado sa buhay na iniwan ko. Noon, hindi ko mawari ang takot na bumalot sa akin. Takot na baka hindi maging sapat si Daniel para sa lahat ng pangarap ko. Magaling siya, matalino, mapagmahal, ngunit hindi siya tulad ni Adrian, ang lalaking pinili ko. Si Adrian ay may seguridad sa bawat kilos, may pamilya at koneksyon, may pangalan. Ang buhay na kasama si Adrian ay parang pasaporte sa lahat ng bagay na pinapangarap ko. Ngunit bakit, sa bawat araw na dumadaang kasama siya, pakiramdam ko'y nawawala ang kulay ng mundo. Parang ang lahat ay formal, maayos, ngunit walang init, walang buhay. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, tumayo ako at lumapit sa bintana.
Ang ilaw ng poste sa labas ay nagbigay liwanag sa basang kalsada, at sa bawat patak ng ulan, parang naririnig ko ang mga hakbang ni Daniel papalayo sa akin. "Hindi mo ba ako kayang ipaglaban?" tanong niya noon. Hindi ko siya sinagot. Paano ko siya ipaglalaban kung sa tingin ko'y hindi siya ang tamang sagot sa tanong ng buhay ko? Pero ngayong naririto na ako, parang nauubos ang mga sagot na inaakala kong makukuha ko mula sa pinili kong landas. Bumalik ang alaala ng huling pagkikita namin. Magkausap kami sa isang parkeng malapit sa aming dating tambayan. Nakatayo siya sa harap ko, basang-basa sa ulan, pero hindi siya umalis. Ako ang unang tumalikod. Hindi ko siya hinayaang magsalita pa dahil natatakot ako sa posibilidad na baka ang bawat salita niya ay magpatunay na mali ang desisyon ko. "Ayos lang," narinig ko pa siyang bulong, pero alam kong hindi totoo ang mga salitang iyon. Hindi siya naging ayos at hindi rin ako. Napatingin ako sa orasan. 10:00 na ng gabi, ngunit parang may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin na kumilos. Hindi ko alam kung bakit, pero kinuha ko ang jacket ko at lumabas ng bahay. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa balat ko, at ang bawat patak ng ulan ay parang mga alaala na nagbabalik ng walang paalam. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa napadpad ako sa parehong parke kung saan kami huling nagkita ni Daniel. Mula sa malayo, nakita ko ang parehong bangko kung saan siya nakaupo noon. Blangko ang paligid, tahimik, maliban sa tunog ng ulan at mga dahon ng puno na umiindak sa hangin. Bigla akong huminto. Sa ilalim ng ilaw ng poste, may isang tao. Hindi ko alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko, pero unti-unti akong lumapit. Habang papalapit, parang may kung anong kilabot na gumapang sa katawan ko. Nang maaninag ko ang mukha, tumigil ang mundo ko. Si Daniel. Ngunit hindi siya ang Daniel na kilala ko. May hawak siyang bote ng alak at ang mga mata niya ay punong-puno ng sakit. Hindi niya ako napansin agad, ngunit nang humakbang pa ako ng mas malapit, biglang nag-angat siya ng tingin. Sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat, ang bawat alaala, ang bawat sakit, ang bawat tanong. "Ikaw?" tanong niya, at ang boses niya ay basag, parang durog na salamin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makapagsalita. Pero bago pa ako makahugot ng sagot, biglang humakbang siya palapit sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng galit, hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa ginawa niya sa sarili niya. "Alam mo ba kung anong nangyari sa akin matapos mo akong iwan?" tanong niya, at sa sandaling iyon, napansin ko ang sugat sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung saan iyon galing, pero alam kong may mas malalim pang sugat na hindi ko kayang makita. "Daniel, hindi mo alam?" "Siyempre hindi mo alam," putol niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lamig ng boses niya. Pero bago pa ako makasagot, bigla siyang tumalikod at naglakad palayo. Parang gusto kong habulin siya, pero sa bawat hakbang na ginagawa niya, parang unti-unti kong nararamdaman na may isang bagay na hindi ko na maibabalik. Bago siya tuluyang mawala sa dilim, may iniwan siyang mga salitang nagpatigil sa lahat ng iniisip ko. "Pagkatapos kitang mahalin, wala nang natira sa akin." Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na ako ang dahilan ng pagkawasak ng isang taong minsang nagmahal sa akin ng buo. Ngunit sa parehong sandali, may kung anong tanong ang sumulpot sa isip ko. Kung kaya ko pa bang buuin ang nasira ko? Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa bawat pag-apak ko sa marmol na sahig ng bagong bahay namin, ramdam ko ang pagbigat ng aking dibdib. Napakalinis, napakagara. Lahat ng detalye ay maingat na pinili. Ang mga kurtina ay sutla, ang mga muebles ay gawa sa pinakamahal na kahoy. Pero bakit parang malamig? Bakit parang may kulang? Marahil hindi nila sinasabi, pero alam kong iniisip ng mga tao. "Napakaswerte mo naman." Oo, swerte nga, pero ang swerteng ito ay parang lason na dahan-dahang sumisira sa akin. Nagsimula ang lahat sa desisyon kong piliin si Marco.
Siya ang lalaki na may lahat ng sagot. Matatag, mayaman, may plano para sa hinaharap. Ang uri ng lalaking sinasabi ng magulang mo na dapat mong pakasalan. Hindi siya mahirap mahalin, maalalahanin siya, magalang, at palaging sigurado sa bawat kilos niya. Pero hindi siya si Adrian. Si Adrian ang tipo ng lalaking walang plano. Ang mga araw na magkasama kami noon ay parang pelikula. Walang script, pero puno ng mga damdaming hindi maipaliwanag. Tumatawa kami kahit walang dahilan, kumakanta kahit sintunado. Pero paano ko siya pipiliin? Walang kasiguraduhan sa kanya. Sa pagitan ng pagmamahal na puno ng saya at buhay na puno ng seguridad, pinili ko ang huli. Pinili ko si Marco. Sa unang taon ng kasal namin, naisip ko na tama ang desisyon ko. Wala akong iniintindi, lahat ng pangarap ko ay natutupad. Nakapaglakbay kami sa iba't ibang bansa, nakabili ng mamahaling mga gamit, at mayroon akong asawa na laging nandiyan para sa akin. Pero sa tuwing tinitingnan ko siya habang natutulog, may tanong na sumisiksik sa isipan ko. Ito na ba talaga ang kaligayahan? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, dumating ang isang liham. Walang pangalan kung kanino galing, pero pamilyar ang sulat kamay. Binuksan ko ito ng may kaba. Hindi kita malilimutan, nakasulat. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong si Adrian ang sumulat. Parang bumalik lahat ng alaala. Ang mga araw na magkasama kami, ang mga tawanan, ang mga yakap. Gusto kong itapon ang sulat pero hindi ko magawa. Sa halip, itinago ko ito sa isang lumang kahon sa ilalim ng aparador. Simula noon, hindi na ako mapakali. Sa tuwing nakikita ko si Marco, naaalala ko si Adrian. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-umpisa akong magtanong sa sarili ko. Ano kaya kung siya ang pinili ko? Ano kaya ang buhay namin ngayon? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na iyon, pero hindi rin ako makawala sa mga ito. Isang araw, habang nag-aayos ako ng damit sa aparador, nahulog ang lumang kahon. Tumilapon ang sulat ni Adrian at nabasa ito ni Marco. Tumingin siya sa akin, hindi galit pero puno ng pagtataka. Sino ito? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo, na may bahagi ng puso ko na hindi niya kailanman maaangkin. Sa halip na magalit si Marco, mas lalo siyang naging mabait. Nais niyang ipakita na siya ang tamang desisyon. Binuhusan niya ako ng mga regalo, mga sorpresa at mga pangako. Pero imbis na magpasalamat, mas lalo akong nakaramdam ng guilt. Paano kung mali ako? Paano kung ang tunay na kaligayahan ay nasa taong iniwan ko? Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Tinawagan ko si Adrian. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero kailangan ko siyang marinig. Nang sumagot siya, halos mahulog ang telepono sa kamay ko. Ang boses niya ay parang musika, pamilyar, pero may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Alam kong hindi na tayo, sabi niya, pero minsan iniisip ko pa rin kung ano ang buhay natin kung pinili mo ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang damdamin ko ay parang alon, malakas pero walang direksyon. Bago ako makapagsalita, sinabi niya ang hindi ko inaasahan. May asawa na ako, sabi niya. Mahal ko siya, pero may bahagi ng puso ko na palaging para sa'yo. Nagpause ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan o matuwa. Pero bago pa ako makapag-isip, narinig ko ang boses ni Marco sa likuran ko. Sino yan? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ako nakalimot na nasa bahay siya. Tumayo siya sa harapan ko, naghihintay ng sagot. Ang mata niya ay puno ng tanong pero masakit ang tingin niya, parang alam na niya ang sagot kahit hindi ko pa sinasabi. Sa sandaling iyon, alam ko na wala akong takas. 2 lalaki, 2 buhay, at isang puso na hindi ko alam kung kanino dapat ibigay. Nang gabing iyon, habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto, tila tumitimbang ang bawat hininga ko. Ang katahimikan ay parang usok na bumabalot sa akin, mabigat, nakakasakal. Hindi ko alam kung anong mas mahirap, ang magpanggap na masaya o ang umamin na mali ang desisyong ginawa ko.
Ilang taon na rin ang lumipas mula nang piliin ko si Adrian, ang lalaking sa unang tingin ay perpekto. Matino, maayos, sigurado. Isang lalaking hindi kailanman magpapalako sa alon ng kawalang katiyakan. Pero ngayong kasama ko siya, bakit parang may kulang? Bakit parang may mga aninong bumabalik sa tuwing pipikit ako? Pinilit kong itulak ang mga alaala na bumabagabag sa isip ko. Ngunit masyado nang malakas ang bulong ng nakaraan. Si Leo, ang pangalan niya ay parang isang lihim na itinago ko sa ilalim ng kama, pero tuwing gabi, ito'y gumagapang pabalik sa akin. Siya ang dating kasintahan ko, walang plano, walang direksyon, pero puno ng buhay. Ang pagmamahalan niya ay parang apoy, masakit, mapanganib, pero hindi mapagkakaila ang init. Pinipili kong talikuran ang mga alaala niya, pero paano mo ba talaga mabubura ang damdaming minsan nang nagpabago sa'yo? Paano ko ipapaliwanag kay Adrian na kahit nasa kanya ang lahat ng sagot, si Leo pa rin ang tanong na hindi ko mapatid? Bumangon ako mula sa kama at lumabas ng kwarto. Sa kusina naroon si Adrian, tahimik na nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Nasa kanya ang lahat ng katangian ng isang lalaking ipapakilala mo sa magulang. May disenteng trabaho, maayos magdamit, at higit sa lahat, sigurado sa kinabukasan. Pero bakit habang nagmamasid ako sa kanya, tila hindi ko maramdaman ang sigla? Ang tahimik niyang mundo ay parang kuwadro ng malamlam na pintura, maayos nga, pero walang buhay. Gising ka pa? Tanong niya nang mapansin ako. Hindi ako makatulog, sagot ko ng walang emosyon. Lumapit siya sa akin, hinaplos ang buhok ko, pero ang hawak niya ay malamig. Hindi ko naramdaman ang dating kilig o init, isang bagay na matagal ko nang napagtanto pero pilit kong itinatanggi. Baka kailangan mo lang magpahinga, sabi niya. Ang boses niya ay banayad, parang laging may sagot sa lahat ng bagay. Pero sa gabing iyon, hindi sapat ang mga salita niya para punan ang kawalan sa puso ko. Tumango na lamang ako at bumalik sa kwarto. Ngunit hindi rin ako nanatili roon ng matagal. May kung anong humila sa akin palabas ng bahay. Naglakad ako sa lansangan. Malamig ang gabi, ngunit hindi ko alintana. Ang bawat hakbang ko'y parang may direksyon, kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa napadpad ako sa isang lugar na pamilyar, ang lumang parke kung saan madalas kaming mag-usap ni Leo. Ang mga ilaw ay malabo na, parang mga alaala naming dalawa. Umupo ako sa isang lumang bangko at tumingala sa mga bituin. Noon, sabay naming pinapangarap ni Leo ang mga bagay na imposible. Wala kaming malinaw na plano, pero masaya kami. Ngunit noong dumating ang pagkakataong pinili ko ang daan ng kasiguraduhan, iniwan ko siya. At ngayon iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Totoo, maayos ang buhay ko kay Adrian, pero bakit parang may kulang? Bakit parang iniwan ko ang bahagi ng sarili ko sa parke na ito? Naputol ang pagmumuni-muni ko nang may marinig akong mga yabag. Sa unay inakala kong isa lamang itong tagapagbantay ng lugar, ngunit nang lumingon ako, halos hindi ako makahinga. Si Leo. Nakatayo siya sa hindi kalayuan. May dalang malaking bag na parang bagong dating. Ang mga mata niya ay parehong-pareho pa rin. Malalim, puno ng damdamin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman kung bakit siya narito. Hindi ko inakalang nandito ka pa rin, sabi niya habang lumalapit. Ang boses niya ay may halong gulat at saya. Parang wala nang nagbago, pero alam kong napakarami na. Hindi ko rin alam kung bakit ako narito. Sagot ko, pilit na itinatago ang panginginig sa boses ko. Tumigil siya sa harapan ko at hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kanya. Mas matanda na siya, mas mukhang pagod, pero naroon pa rin ang tiwala niyang angiti, ang nangiting minsan kong sinukuan. Akala ko kinalimutan mo na ang lugar na ito, sabi niya. Akala ko rin, sagot ko. Pero ang totoo, hindi ko kailanman nakalimutan.
Bawat sulok ng parke na ito ay may bakas ng mga alaala namin. Tahimik kaming nag-usap, parang muling sinulid na binubuo ang nasirang tela. Ngunit bago pa man magtagal ang lahat, bigla niyang binitiwan ng isang tanong na halos ikinawala ng hininga ko. "Masaya ka ba?" Tanong niya, titig na titig sa akin. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, parang isang tambol na nawawala sa ritmo. Pilit kong iniisip ang mga dahilan kung bakit dapat akong maging masaya. Ang maayos kong buhay kay Adrian, ang kasiguraduhang matagal ko nang hinahanap. Ngunit bakit tila ibang sagot ang gustong lumabas sa bibig ko? At bago ko pa man masabi ang kahit ano, dinukot niya mula sa bulsa ang isang maliit na larawan. Nakatitig ako rito at sa unang pagkakataon, napagtanto kong may mas malalim na dahilan kung bakit siya narito. Ang larawan ay hindi lang larawan. Isa itong pahiwatig na ang tanong niya ay hindi lamang tungkol sa akin. "May kailangan kang malaman," sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Nagising ako sa gitna ng gabi, ang katawan ko'y mabigat na tila binabagsakan ng mundo. Walang ingay sa paligid, pero ang isip ko'y puno ng tanong. Bakit nga ba ako pumili ng kasiguraduhan? Bakit ko iniwan ang bagay na minahal ko? Ang bagay na minahal niya? Muli kong naalala ang huli naming pag-uusap ni Elias. Sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na ilaw ng lungsod, hawak niya ang kamay ko. Mahigpit, tila ayaw akong pakawalan. Pero hindi ko siya tinitingnan ng diretso. Tumitig ako sa malayo, sa mga pangarap na hindi ko kayang maabot kung mananatili ako sa piling niya. "Sabihin mo sa akin, Mia, eto ba talaga ang gusto mo?" Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng sakit, pero pilit na pinipigil ang panginginig. Alam ko ang sagot, pero hindi ko magawang sabihin. "Elias, kailangan kong gawin ito. Hindi ko kayang isugal ang kinabukasan ko." Napalunok siya at naramdaman ko ang pagluwag ng pagkakahawak niya sa kamay ko. Hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay puno ng tanong na alam kong hindi niya kailanman sasabihin ng malakas. Ang katahimikang pumuno sa pagitan namin ang naging huling paalam. Mula noon, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na tama ang desisyon ko. Ang makuha ang trabahong iyon, ang makuha ang kasiguraduhang matagal ko nang hinahanap, iyon ang pinakamahalaga, hindi ba? Pero bakit? Sa tuwing mag-isa ako sa kwarto kong malamig, bumabalik ang mukha ni Elias sa alaala ko. Ang nangiti niya, ang tawa niya, ang paraan niya ng paghawak sa akin na parang ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Sinubukan kong magpatuloy. Ang mga araw ko'y puno ng trabaho, ng mga pagpupulong, ng mga papeles na kailangang tapusin. Ngunit kahit gaano ako kaabala, hindi ko maialis ang bigat sa dibdib ko. Ang bawat tagumpay na aking nakamit ay tila may kulang, may nawawala. At alam ko kung ano iyon. Sa isang gabi ng Sabado, habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang isang maliit na kainan sa sulok ng kalsada. Pamilyar ang lugar na iyon. Dito kami madalas tumambay ni Elias. Simpleng lugar pero puno ng tawanan, ng kwento, ng mga pangarap. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pumasok ako at umupo sa parehong mesa kung saan kami madalas mag-usap. Parang may multo sa paligid. Naririnig ko ang boses ni Elias, ang paraan niya ng pagtawag sa akin, ang mga pangako niyang hindi na kailanman matutupad. Napapikit ako, pilit na tinatanggal ang alaala, pero mas lalo lang itong lumakas. Ang bawat sulok ng kainan ay puno ng mga bakas ng nakaraan namin. Habang nagmumuni-muni, bumukas ang pinto. Isang pamilyar na figura ang pumasok. Hindi ako maaaring magkamali. Si Elias. Napatigil ako sa paghinga. Ang puso ko'y bumilis nang hindi ko maipaliwanag. Ngunit hindi ako ang kasama niya. May babae siyang kausap, magaan ang nangiti nila sa isa't isa, tila walang bigat sa kanilang mundo. Hindi niya ako napansin, pero ako'y nanatiling nakaupo, tinatakpan ang mukha ko gamit ang menu.
Nakikita ko sa gilid ng mata ko kung paano niya hinawakan ang kamay ng babae. Ang parehong paraan na hinawakan niya ang kamay ko noon. Ang sakit ay nagbalik, mas malalim, mas matalas. Nais kong tumayo at tawagin siya, pero alam kong wala ng saysay. Pinili ko ito. Pinili kong iwan siya, at ngayon siya'y masaya na sa piling ng iba. Tumayo ako, iniwan ang mesa na puno ng alaala, at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay parang isang pagkalas, isang paglimot. Pero sa huling hakbang, naramdaman ko ang isang tapik sa balikat. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mia? Paglingon ko, naroon siya. Si Elias nakatitig sa akin. Ngunit hindi na siya ang Elias na kilala ko. Ang mga mata niya ay puno ng pag-usisa. Pero wala na ang dati nitong ningning kapag nakikita ako. Elias, mahina akong sambit, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng salita, lumapit ang babae mula sa loob ng kainan. Hinawakan niya ang braso ni Elias at ngumiti sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong niya kay Elias, hindi ako pinansin. Tumango si Elias ngunit bago siya umalis, sinabi niya ang isang bagay na tumagos sa bawat himaymay ng pagkatao ko. Mia, sana masaya ka na. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, iniwan niya na ako. At sa unang pagkakataon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ko pinili ang kasiguraduhan. Pinili ko ang takot. Pinili kong takbuhan ng bagay na maaring magdala ng totoong kaligayahan sa akin. At ngayon, huli na ang lahat.